Bago po natin pag-usapan or bago ko sa inyo ipakita yung content na nakita ko na nagpapahiwatig po na tila gusto pong maghigante ng mga DDS sa 2028, pakinggan po muna natin itong naging pahayag ng isa sa mga alagad ni Quiboloy patungkol po sa ating presidente. At naglabas po siya ng sama ng loob dito po sa kanyang content. Gusto ko pong iparinig sa inyo. Hindi ko po matandaan kung ito ay nabigyan ko na ng reaksyon, pero pag-usapan po natin at atin pong bigyan ng reaksyon. Ito na po. Ngayon, anong nangyari? Nabudol nyo kami. Budol ka. Binoto ka ng maraming Pilipino. Kasi umaasa kami, baka. Baka sa panahon ngayon, uniteam nga. Uniteam ang mangyayari. Ang ginawa ninyo. Uniteam nga. United yung mga komunista dyan sa loob. Ganyan na gusto nyo sa Pilipinas. Si Pastor ang pag-asa natin. Si Pastor na lang ang pag-asa ng bansang Pilipinas. At ang mga totoo na naglilingkod dyan sa Senado. Mga puro yung pagmamahal sa bansa. Puro ang pagmamahal sa mga Pilipino. Minsan di mo maiwas maging emosyonal kasi napakabuti ni Pastor. Saktan nyo na lahat, huwag lang si Pastor kasi ang dami-daming masasaktan. Ang dami-daming a-against sa inyo. Once na silaktan nyo si Pastor. Dami-dami yung sinasabi. Puro kasinungalingan. Hindi nyo nakita yung mga taong tinulungan ni Pastor? Hindi nyo nakita yung magagandang bagay na ginawa ni Pastor? Ba't hindi yun ang i-plaster ninyo? Ba't hindi kami ang gawin yung witness? Kami andito kami, faithful kami sumusunod sa kalooban ng Ama. Nakikita namin day to day life ni Pastor. Kung sino si Pastor. Kami kunin ninyo. Hindi yung mga sinungaling, hindi yung mga magnanakaw dyan. Napawitness-witness sa inyo dyan. Bayaran. Kasi binayaran ninyo. Yun. Nagpabayad din kayo mga hinayupak. Puro kasinungalingan Ayun mga kababayan, narinig nyo naman po, no? Kung hindi po ako nagkakamali, medyo matagal na tong video na to, no? Pero gusto ko pong bigyan ng tugon. Unang-una sa lahat, Dayan, hindi kayo binudol ng presidente. Ako, naniniwala ako na gusto talaga ng Pangulo na magkaisa tayong mga Pilipino at magsama-sama para po sa ikauunlad ng bansa natin, no? Hindi kayo binudol. Number 2, hindi totoo yung sinasabi mo na nagkakaisa ang mga komunista sa ating gobyerno. Hindi totoo yan, wala kang patunay. May mga congressman po na kayang batikusin si VP Sara at kaya din pong batikusin si PBBM. So, nandiyan pa rin po yung check and balance. At hindi po nakikialam sa legislative at sa judiciary ang Pangulo. So, wala po yung sinasabi mo, hindi totoo yung sinasabi mo na nagkakaisa ang mga komunista sa ating gobyerno. Mali yan. Huwag kayong magpakalat ng ganyan. Number 2, hindi po ako naniniwala na yung pastor nyo ang pag-asa ng bansa natin. Ang pag-asa ng bansa natin ay matinong gobyerno at ang nagkakaisa at nagsasama-samang mga Pilipino. Yun po ang pag-asa ng bansa natin. Wala ito sa iisang tao. At lalong-lalo na wala ito sa pastor nyo. No? Huwag nyo pong sabihin na nasa pastor nyo ang pag-asa ng bansa natin. Wala ito sa iisang tao at lalong-lalo na wala ito sa pastor nyo na alam naman natin na sinampahan ng patong-patong na kaso, no? Na maraming kinakaharap na dapat niyang sagutin at panagutan sa batas. Kung siya po ay mapapatunayan na guilty. So, kung gusto niyo maniwala sa ganyang narrative na siya ang pag-asa ng bansa natin, ay kayo-kayo lang yan. Hindi po kami naniniwala dyan. At panghuli, siguro masama ang loob mo or masama ang loob nyo dahil natuklasan nyo na hindi nyo kayang pasunurin at utus-utusan or manipulahin ang ating Pangulo or ang ating gobyerno. Masama siguro ang loob nyo dahil hindi nyo kayang pasunurin or diktahan ang ating gobyerno or ang ating Pangulo. Masama siguro ang loob nyo dahil natuklasan nyo na hindi kinukonsinte ng Pangulo ng administrasyon ni PBBM ang mga mali at illegal na ginawa at nangyari noong nakaraang administrasyon. Masama siguro ang loob nyo dahil hindi kinakampihan ng Pangulo ang mga illegal at maling ginagawa ng mga iniidolo nyo o ng mga sinusuportahan nyo. Yun lang naman ay ang aking opinion sa nakikita ko. Kasi sumama ang loob nyo at nagrally-rally kayo dahil nakita namin na hindi nasusunod ang gusto nyo, na hinuhuli ang mga ipinagtatanggol nyo at mga sinusuportahan nyo, yung iba nga nagtatago pa. Ngayon, kung pinaglalaban nyo na inosente si pastor nyo,
di intayin na lang po natin ang desisyon ng korte. So yun lang mga kababayan ng reaction ko sa mga sinabi niya. Ngayon, may ibabahagi ako sa inyong post. Actually, marami silang gumagawa nito. Pero ito lang po yung ipapakita ko sa inyo bilang halimbawa. Na tila nagpapakita o nagpapahiwatig na gustong gumante or maghihigante ang mga DDS pag bumaba na po sa posisyon si PBBM. Ito po mga kababayan. Sabi dito sa pinapakalat ng mga DDS na quote card ni Mayor Baste, wait until 2028. Pag nakabalik na kami sa pwesto, I will volunteer myself to become the Secretary of National Defense. Kagaya din ni VP Sara, gusto niyang maging DND Secretary. Uunahin natin ang anti-insurgency war at drug war sa Ilocos Region. In-emphasize niya dito yung Ilocos Region. Sabi niya dito, sa Ilocos Region, lalong-lalo na sa Ilocos Norte. O yan, specific Ilocos Norte. Talaga naman parang may pinapatamaan. Dahil madaming NPA at mga addict doon. Pupulbasin natin ang Norte tulad ng ginawa ng tatay ko sa Marawi City para matapos na ang problema sa NPA at mga addict. Yan po ay pinapakalat ng mga DDS. May picture po ni Mayor Baste. So, ito lang po ang reaction ko dyan sa pinapakalat ng mga DDS. Pero bago yan, sabi dito sa caption nung nag-share na username ay The Duterte sa X, I also suggest transferring the tomb of the late dictator Marcos Sr. back to his hometown, Paway, Ilocos Norte. It sounds harsh but I have no respect for a thief like him. Ayan mga kababayan. Sabi po yan ng DDS na ito. Ayan mga kababayan. Nabasa niyo po yan at pinakita ko sa inyo. Marami pong silang nagsishare ng mga ganyang narrative na tila nagpapahiwatig na gusto po nilang gumante, no? Sabi kapag nakabalik na sila sa pwesto, no? Sila po yung nagpapakalat niyan. Sinasabi nila na yan daw po ay statement ni Mayor Baste. Ito lamang po yung reaction ko. Ito po yung mahirap talaga na kapag sa 2025, yung mga low-key DDS senators ang iboboto po ninyo, mga kababayan. Ako po, alam niyo naman po kung sino ang iboboto ko. Basta po hindi pro-China at hindi po DDS na senador. At kahit low-key DDS lang, hindi ko po iboboto yan. Sa totoo lang mga kababayan, sa admin slate po, sa slate po ng administrasyon ng mga senatorial, may mga low-key DDS po dyan. Kung babalikan niyo po ang history nila. Yung pamilya dyan at magkakapatid, yung isa, kapatid pa nung nakatandem ni PRRD noong 2016. Yung isa, kaibigan pa nung pastor. Nagsabi, kaibigan daw siya ng pastor. Yung magkakapatid dyan, magkukuya, ay supporter po ng dating Pangulo at may posisyon po ang isa sa mga kapatid nila nung time. Or actually, dalawa sa kapatid nila ay may posisyon sa admin ni PRRD. So, kayo pang bahala, no? Sinasabi ko lang naman sa inyo, baka pagdating ng panahon na bumaba na sa posisyon si PBBM, ay maging instrumento ang mga yan para makapaghiganti nga po ang mga DDS na ito. No? Basta hindi pro-China, iboboto ko. Yung mga pro-China dyan, matik. Hindi ko po iboboto. No? Kasi sayang, magiging sayang din ang pinaglalaban ng kasalukuyang Pangulo pagdating sa West Philippine Sea. Kung magiging pro-China na naman po ang polisiya ng papalit na mga senador at Pangulo ng ating bansa sa 2028 at sa 2025. No? So yung mga senador po na nagpapakita ng pagsuporta dati, no, sa dating administrasyon at sa China, bahala po kayo mga kababayan. Ako, alam niyo naman po kung sino susuportahan ko, no? Pasintabi na kung hindi niyo po sila gusto, pero sila po yung gusto kong suportahan. Si Senator Kiko Pangilinan na talaga namang tumulong po sa gobyerno ni PBBM after po niyang matalo noong 2022. Nag-focus po siya sa agrikultura. Pinagpatuloy niya ang kanyang advokasya para makatulong sa industriya ng agrikultura sa ating bansa at yung kanyang advokasya sa food security, mga kababayan. Ayan po, no? Noong time po ni Senator Kiko Pangilinan bilang Food Security Secretary, sobrang napababa nila ang inflation. Ayan, tignan niyo mga kababayan. At si Senator Bam Aquino naman po ay alam natin may pinatunayan na libreng edukasyon at ngayon gusto naman niya na siguradong trabaho para sa ating mga kababayan Pilipino. No? Hindi ko po kayo pinipilit at hindi ko kayo iniimpluwensyahan na iboto rin sila. Ibinabahagi ko lamang sa inyo ang mga tao or mga senador na maaaring makatulong sa Pangulo natin ngayon, mga kababayan. At sinasabi ko rin sa inyo na baka po yung ibaboto nyo ay mga low-key DDS na biglang babaliktad. Itong mga to bumaliktad na to dati dating mga DDS na senador at mga supporter ng dating admin. Ngayon, kumakampi kay PBBM, duda po ako dyan mga kababayan. Dahil kung sila ay bumaliktad na dati, malamang sa malamang,
babaliktad ulit yung mga yan kapag bumaba na po sa pwesto si PBBM. At yung worry ko nga po ay gawin din nila kay PBBM yung ginawa nila kay Senator De Lima na sampahan ng patong-patong na gawa-gawang kaso. Considering sa mga litanya nila at sinasabi nila sa social media, sobrang vocal sila sa gusto nilang mangyari after na makabalik sila sa posisyon or pagkababa ni PBBM sa pwesto. Nasa sa inyo kung papayag kayo, no? Ako naman po, ulitin ko, ang iboboto ko po ay mga kakamping senator na sigurado ako na makakatulong kay PBBM, no? At yung iba pa diyang senator na alam ko hindi pang sariling interes or pamumulitika or pang partido at kaalyado lamang ang intensyon kung bakit tumatakbo. Marami diyan tumatakbo na ang intensyon talaga ay tumulong sa gobyerno at sa ating mga Pilipino. So sana po magsaliksik kayo at i-consider nyo, mga kababayan. Mahirap po na magkamali kayo or magkamali tayo. Again, vocal po sila, no? Sinasabi nila at hindi po nila ito tinatago. Ayoko naman pong makita na makulong si PBBM dahil naramdaman na po namin ang sakit. Kaming mga kakamping, naramdaman na po namin ang sakit noong pinakulong nila si Senator De Lima ng mahabang panahon, halos 7 taon, ng walang kasalanan at inosente. Ramdam po namin yung sama ng loob at sakit. So, nasa sa inyo mga kababayan, no? Kung papayagan nyo ang plano ng mga ito na tila gusto talaga nilang maghigante. Kaya hindi ko po talaga maintindihan si Senator Amy Marcos kung bakit tila hindi niya pinagtatanggol ang kanyang kapatid, ang Pangulo, no? Nakikita ko pa nga ang mga kakamping pa na senador ang nagtatanggol, si Senator Trillanes, si Senator De Lima nakaka-appreciate ng administrasyon ng PBBM, no? So, nasa sa inyo. Alam ko naman na matatalino kayo at kayo po ay nasa tamang pag-iisip. Hindi kagaya ng mga utu-utu dyan na hanggang ngayon nagpapalinlang pa rin sa mga idol nila kahit sandamakmak na ang nabulgar at nailantad na mga maling ginawa noong panahon nila. No? So, yun lamang mga kababayan. Ako naman po ay nagpapahayag lamang. Baka sakaling magkaroon kayo ng takeaways or realization. No? At the end of the day, ang desisyon ay nasa inyo. No? Tayong mga Pilipino ay matatalino. Gamitin po natin yon. Maraming pong salamat sa panonood. Sana po yung malike nyo ang video na ito at makapag-comment kayo nang malaman ko ang inyong saloobin at opinion sa aking binahagi. At magkita-kita po ulit tayo sa susunod kong video. Marami pong salamat.